Yan guys, for today's video, ituturo ko yung basic na gamit ng interrupter relay. Kasi basic na pesa na lang, napakadali sundan, marami pa rin nagkakamali. At marami nagtataka bakit pag nagkakabit sila dito, iba na daw yung tunog, ngongo na daw. Yan, ituturo ko kung bakit nagiging ganun at ano dapat ang gawin. Yan, mapakita ko sa inyo yung wiring diagram ng paano siya ikabit sa busina. Yan. And guys, kung nakikita nyo guys, ito yung pinaka horn interrupter relay. Yan. Basic na basic guys. Ito yung output niya, yung dalawang dilaw, at ito yung input niya. Yan, pula at itim, positive at negative. Yan. Ngayon, ito naman yung diagram niya. Yan, pag basic lang guys, stock horn na kapaganahin mo, lalagyan mo siya ng rat-rat na interrupter, yung stock na busina, ganito lang siya. Yan. Yan ang ganyan yan. Bali dito dati nakakabit yung busina. Ngayon, ilalagay mo na yung, isisiris mo na yung, ilalagay mo na yung interrupter relay, tapos yung output niya na dilaw, ito yun, yung dilaw na wire, sa busina na siya. Once nag-press ka na ng busina, rat-rat na yan, magra-rat-rat na yan. Pero, ang tanong, paano pag loud horn na yung gagamitin, katulad ng mga PIA? Kasi mag-iiba na yan, magungongo na kapag hindi na tama yung wiring. Yan, ngayon, pag loud horn na, ito. Yan. Siyempre, basic, manggagaling pa rin tayo sa existing na linya ng horn. Ito yung dati nakakabit yung line ng horn. Yan, gagamit tayo ng relay, 4 pin. Yan. Yung existing output ng dating horn, nakakabit yan sa trigger ng relay. Sa coil niya, 85-86. Yan, 86, tsaka 85. Siyempre, yung input niya magagaling sa battery. Yung 30, yan, kailangan may fuse. Tapos sa positive ng battery. At yung output niya guys, ito na. Yung output niya, papuntang interrupter relay, positive, yun yung kakabit yun. Sa positive, yung sa pula. Tapos yung negative ng interrupters, i-ground nyo lang. Ngayon guys, yung tataka kayo, di ba, magkabilaan yan, yung kulay na dilaw ng interrupter relay, may polarity yan. Dapat yan ay gamitan mo ng tester. Ngayon, syempre, paano malaman kung saan pumalo yung pula at tama yung lagay mo, tama ang palo kung sa analog. Kasi kung sa analog, pag tama, papuntang kanan. Pag mali, pakaliwa yun. Ganon din naman sa digital. Pag digital, pag nag-negative ang lumalabas, baliktad ang palo nun. Pag positive, tama yung polarity nun. Ngayon, kailangan nyo lang hanapin yung positive at negative ng dalawang linya na yun. Ngayon, pag nahanap nyo na yung positive, ayun, ikakabit mo doon sa isang linya ng PIA. At doon sa isang linya rin niya. Yan, parallel lang yung positive nila. Pati yung output na negative, parallel lang din yung sa output nila. Yan. Ganun lang siya kasimple. Para hindi magngongo yung PIA horn mo. Kasi, manggagaling siyang supply niya ay manggagaling dito sa battery. Ginamitan siya ng relay. Hindi siya manggagaling mismo dun sa power ng stock horn. Yung output nito, idadirekta dito, tapos ito. Yan, kasi magngongo yun pag malalakas na busina. Kaya ito ang gawin nyo. Gamitan nyo ng relay, kumuha kayo ng power sa mismong battery. Yan, para ibato nyo doon sa interrupter relay, malakas, at maganda yung tunog ng PIA horn. Yan, ganun lang siya ka-basic guys. Napakadali lang na diagram. Yan. Yan, sana may natutunan kayo para pag gusto nyo magkabit, DIY, yan, kayang-kaya nyo nang sundan yan.